Kadalasan na senaryo pagka Fed or interest rates is sobrang likot niyan. Halimbawa ngayon, mayroong interest rate decision ngayon. Pagka-release niyan, bigla yan babagsak ganyan, no? Tapos magugulat ka, biglang papampulit. Tapos babagsak. Magulo, magiging ganyan, no? Ganyan kagulo ang interest rates. Kahit saan ka pumasok, short, okay, bumagsak siya agad, tapos bigla rin nag-pump, edi na-SL ka rin. Kung nag-long ka man, bigla nag-dump agad, tapos nag-pump. Either way, tatamaan talaga yung stop loss mo kapag sasaluhin mo yung movement ng news. Ang ending, nagiging liquidities lang sila ng mga big institutions. Kasi guys, itong public release ng interest rates is delay na yan eh. Kumbaga ito na yung pinakahuling i-release nila. Para yan yung titingnan na taasahan ng mga traders. Ang mga malalaking dyan, institutions, alam na nila yan. Bago pa nila i-release sa public data ng Fed or interest rates or kung ano mang news sa US. Alam na nila yan guys, bago pa nila i-release yan sa public. Ngayon, syempre, since alam na nila kung saan papunta ang movement niyan, pwede ngayon nila i-manipulate yung market. Kaya ang nangyayaring kadalasang mali, pagsasabayan mo yan, tapos ang data na meron ka lang is yung public data. Ikaw magiging liquidities ng mga lalaki. Kumbaga yung mga tinrade mong pera dyan, mapupunta lang dun sa mga big institutions na alam na nila yung data bago pa ilabas. Kasi ayun yung tinatawag ng mga insider information eh. Kaya ang naging ko dyan, di ko na siya tinatrade kung kailan siya i-release. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo guys, pag may news release, antayin nyo muna mag-settle down yung hype. Kasi maraming hype dyan eh. Maraming hype na magtitrade sa news, sasabayan nila. Itatry nilang habulin or hanapin kung ano yung result ng public data. Eh, hindi mo yun mahahabol kasi nga, lugi ka. Alam na ng mga institutions kung ano yan eh. Kung ano yung data bago mo pa malaman. So kung ikaw, kakapain mo pa lang. So ang ginagawa ko ngayon dyan guys, is titingnan ko lang siya. Tapos ititrade ko siya after siguro bukas kinabukasan na. Pero hindi ko babaliwalain tong data na nilabas. Kasi ibig sabihin, kung bumaba ang interest rates, there's a possibility na magiging bullish ang market or magkakaroon siya ng bullish trend. Hindi mo man nasabayan yung impulsive move niya pagka-release ng news, at least masasabayan natin ngayon yung trend. This will give you an idea na okay, bumaba yung interest rates, so magiging bullish ang crypto. So, ang atake natin ngayon sa market is maghanap tayo ng long. Tapos ang magiging bias natin is more on buying or puro long for the next month. Kasi every month sila naglalabas eh. Kung ganun ang ginawa nating mindset last month, masakto natin ngayon itong malaking big movement from September to now, which is 10%. Ang laking laking uptrend yan. Pag magkakaroon ka na ng idea na magkakaroon siya ng uptrend. From that point of view, sasamahan mo na lang siya ng magandang technical analysis sa chart, which is guguhit ka, titingin ka ng confirmations. Tapos, tsaka ka magti-trade. Kumbaga, kinuha natin ng idea kung ano ang possible market movement for the next weeks based doon sa data nilabas ng interest rates. Ganun yung magandang way sa pagbasa ng news guys. Huwag mong habulin kung ano yung pagka-release. Magte-trade ka o mag-short ka, maglulong. Kumbaga mag-zoom out ka, lalayuan mo yung tingin. So okay, naglabas ng interest rate ngayon, mas bumaba compared sa last month. So ibig sabihin, there's a possibility na magiging bullish to. Ayun, yun nga. Bumaba nga interest rate from August to September, bumaba ng 0.5%. So ibig sabihin, kaya naging bullish din to. Pero syempre, this news release is to give you an idea lang. Kailangan mo pa rin siyang samahan ng technicals, tsaka iba pang mga supportive information, tsaka confirmation. Since alam na natin yung bullish, syempre, sa chart naman tayo ngayon titingin, tapos doon tayo hahanap ng mga confirmation, to go hit, mga trend lines. Ganun ang pag-take ko sa mga news guys.